Ito, pakita ko sa inyo yung crack dito sa may seawall. Ito ang sidewalk. Ang haba ng crack, oh. Tapos yung banda ron, nag-crack ceiling sila. Pero ang crack ceiling lang naman, pag nag-crack sila, lalagyan ng simento yan. Pero yung ilalim yan, wala. Yung ibabaw lang masisimentohan yan. O, tingnan mo, ang lalim na, oh. Tingnan mo. Malalim na yan. Haba niyan. O. Kaya para sa akin, hindi na safe to eh. O, shoutout do sa mga engineer dyan. Ano makukomment nyo dito? Ba't nagkaganito to? Ano ba to? Stable ba pa bang yung ganito na situation dito? Ayun, haba niyan. Hanggang doon niya sa may, bago dumating sa barbecue area, sa may barbecue area kasi yung may mga banderitas doon, walang crack doon eh. Magmula lang yan dito. Haba nito, oh. Para sa akin, delikado yan eh. Yan, oh. Pag napabayaan yan, lumaki yan, tapos may bagyo na lumakas, baka yung ilalim nito, yung banda rito, baka malaki na ang space niyan, mag-collapse tong side na to, delikado yan. Ayun, ang haba pa naman itong seawall dito sa poblasyon. Hanggang doon yan sa may buhangin, yung area ng mga fisherman, maraming bangka doon. Tapos ayun, yung dulo, yung kabila, andun, malapit sa Punta Blanca. Haba nitong seawall na to, pero delikado to. Comment down below doon sa magagaling na engineer natin. Tingin nyo, ano ang cost nyan? Mahina ang simento o hindi maganda ang pagkaka-prepare nung seawall? Dahil nagka-crack, oh. Papansin ko habang tumatagal yan, lumalaki yung crack. Dati maliit lang yan, crack lang yan. Parang ganito lang dati yan, oh. Yan, ganyan lang. Oh. Tapos lumipas ang panahon, mga ilang buwan, last year, hindi pa ganyan kalaki yan, mga ganito lang yan, oh. O ngayon, malaki na. Hindi nabibigyan ng atensyon ng local government yan, no? Siguro hinihintay pa nilang lumaki, mag-collapse to. Gusto nila mag-collapse muna ang seawall para malaking pondo makukuha nila. Parang flood control project ni Marcos yan, ah. Tinapay talagang gobyerno to.